Ako si Tao, isang simpleng tao sa mundong puno ng teknolohiya at misteryo. Sa edad na 35, mayroon akong karaniwang trabaho sa isang kumpanya na gumagawa ng artificial intelligence. Ang buhay ko ay tila isang karaniwang kwento ng isang ordinaryong Pilipino na naglalakbay mula bahay papunta sa opisina. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago ng isang araw ay may kakaibang pangyayari ang naganap. Isang gabi na puno ng katahimikan. Naglalakad ako pauwi sa isang makipot na iskinita na palaging dinaraanan. Ang mga ilaw sa poste ay nagbabadya ng dilim, ngunit ang kanilang sinag ay nagbigay liwanag sa malamlam na paligid. Habang abala ako sa pag-iisip tungkol sa mga dapat kong gawin kinabukasan, bigla akong nakaramdam ng kilabot sa likod ng aking leeg. Isang pakiramdam na tila may nakamasid sa akin. Lumingon ako, ngunit wala akong nakita. Tanging ang malamig na hangin ang bumungad sa akin at ang mga kaluskos ng dahon sa tabi ng kalsada. Nagmadali akong umuwi, ngunit ang pakiramdam ng takot ay di ko maalis sa aking isipan. Nang makarating sa bahay, agad akong pumasok at nilock ang pinto. Huminga ako ng malalim upang kalmahin ang sarili, ngunit sa likod ng aking isip ay may bulong na tila nagsasabing hindi ito ang huli. Kinabukasan, nagising ako na puno ng enerhiya. Pinilit kong kalimutan ang nangyari, ngunit hindi ko maiwasan ang pakiramdam ng pag-aalala. Sa opisina, abala ako sa mga proyekto at mga meeting, ngunit ang mga mata ko ay tila laging nagmamasid. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, muling bumalik ang kilabot. Sa kalsada, may anino akong nakita sa likuran ko na tila sumusunod sa bawat hakbang. Hindi ko na kayang tiisin, kaya't humarap ako. Ngunit ang aking nasaksihan ay di ko inaasahan. Isang nilalang nakahawig ko, ngunit puno ng puot at galit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng karanasan, ngunit may mga sugat na tila hindi pa naghilom. Nagkaroon ako ng takot, ngunit may bahagi ng aking sarili na nagsasabing kilala ko siya. Sa isang matinis na boses, siya ay nagsalita. Ako ang iyong hinaharap, ang anyo, na hindi mo inaasahan. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Paano siya naging ako? Ano ang ibig niyang sabihin? Ang kanyang presensya ay nagsilbing salamin sa mga takot at pangarap na aking ikinukubli. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngunit ang aking puso ay puno ng kaba at pagkabahala. Alam kong hindi ito ordinaryong pangyayari. Ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo, ngunit ang kanyang anyo ay puno ng galit at lungkot. Sa kanyang paglapit, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Hindi mo ako maiiwasan, sabi niya, sapagkat ako ay bahagi ng iyong kinabukasan. Ako ang halimaw na iyong kinatatakutan. Sa pagdinig ko ng kanyang mga salita, ang mundo ko ay nag-iba. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit may bahagi ng aking sarili na nais makilala ang nilalang na ito. Siya ba ay babala ng mga darating na sakuna o isang pagkakataon upang baguhin ang aking kapalaran? Ang mga kamay ko ay nanginginig, ngunit pinilit kong ipakita na ako'y matapang. Ngunit bago ko pa man siya makausap ng masinsinan, bigla siyang nawala sa dilim. Iniwan akong puno ng tanong at takot. Sa gabing iyon, alam kong hindi ito ang huli sa aming pagtatagpo. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang mga nakaraang araw ay tila isang masalimuot na panaginip. Ang aking katahimikan ay biglang naguluhan nang makaharap ko ang isang nilalang na hindi ko inaasahan. Ako, ngunit hindi ako. Isang nilalang na nagmumula sa hinaharap, isang bersyon ko na naging halimaw. Hindi ko malilimutan ang unang pagkikita namin. Ang mga mata niya, ang mga mata ko, ay puno ng galit at kapaitan. Parang salamin na nagbabalik tanaw sa akin sa mga bagay na hindi ko pa nauunawaan.
Nagpakilala siya bilang ako mula sa panahon kung saan ang mga pangarap ko ay naging bangungot. Sa bawat hakbang mo, unti-unti mong hinuhubog ang aking anyo, sabi niya. Ang tinig ay parang alingawngaw sa loob ng aking isipan. Nakakatakot, ngunit may bahagi sa akin na alam kong totoo ang sinasabi niya. Ang mga desisyon ko ngayon ang magdidikta sa kung ano ako magiging bukas. At ang halimaw na ito ay ang resulta ng aking mga pagkakamali. Nagsimula siyang magkwento ng kanyang paglalakbay, ang aking paglalakbay. Sabi niya, ang isang maliit na desisyon na aking ginawa ay nagdulot sa kanya ng matinding pagbabago. Nagsimula sa isang simpleng pagwawalang bahala sa mga simpleng bagay, sa mga tao, sa mga pagkakataon. Unti-unti akong naging makasarili, nawalan ng pakialam sa mundo. Hanggang sa huli, ang mundo ang bumaligtad laban sa akin. Nakita mo ba ang mga teknolohiya ng hinaharap? Tanong niya. Naglalaman ng boses ng halimaw ng kakaibang sigla. Ang mga makina, ang mga artipisyal na intelihensya, lahat sila ay ginawa ko, ginamit ko, upang makamit ang aking mga hangarin. Ngunit sa proseso, nawalan siya ng pagkatao. Ang kanyang mga ambisyon ay naging kanyang sumpa. Pilit kong pinipigilan ang pag-iyak. Ang hinaharap na ito ay isang bangungot na hindi ko kayang harapin. Ngunit, sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang ugnayan sa nilalang na ito. Ako siya at siya ako. Kung paano ko binuo ang kanyang pagkatao ay nasa aking mga kamay. May panahon ka pa, bulong niya, naglalaman ng pag-asa ang kanyang tinig. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, para sa akin. Ngunit paano? Paano ko babaguhin ang aking landas? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin habang patuloy niyang ibinubunyag ang kanyang kwento. Sa kanyang mundo, ang teknolohiya ay umabot sa puntong kaya nitong kontrolin ang bawat aspeto ng buhay. Ngunit ang kontrol na iyon ay nagdulot ng pagwasak. Ang mga tao ay naging alipin ng sistema na binuo ko. Ang kanilang kalayaan ay nawala at ako ang may kagagawan. Ang mga desisyon ko, ang mga maling desisyon, ang nagtulak sa akin sa ganitong kalagayan. Ngunit sa kabila ng kasamaan sa kanyang pagkatao, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang liwanag sa loob ng kanyang madilim na kaluluwa. Isang pagnanais na bumalik sa tama. Isang pagnanais na iwasan ang kanyang pagkakamali. At doon ko naisip, marahil ay may paraan pa upang baguhin ang lahat. May paraan ka pa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Sa bawat araw, sa bawat desisyon, piliin mo ang tama. Piliin mo ang makatao. At sa huli, baka hindi mo na ako makaharap muli. Ngunit bago pa man ako makapagtanong kung paano ko sisimulan ang pagbabagong iyon, naramdaman ko ang kakaibang pag-ikot ng paligid. Ang mundo ay tila gumagalaw sa isang bilis na hindi ko kayang intindihin. At bago ko pa man namalayan, ang halimaw, ang hinaharap ko, ay nawala. Nawala siya sa isang kisap mata. Natagpuan ko ang sarili kong nag-iisa, ngunit puno ng bagong pag-asa. Alam ko na ang bawat desisyon ko mula ngayon ay may kahulugan. Ang bawat hakbang ay mahalaga, hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong mundo. At sa dulo ng aking pakikipagsapalaran, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung hindi ko magawa? Paano kung sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, ang hinaharap na aking kinatatakutan ay magkatotoo pa rin? Sa pag-iisip na yon, isang kakaibang liwanag ang nagpakita sa akin, isang portal sa ibang dimensyon. At sa likod ng portal na iyon, nakita ko ang isang anino. Isang anino na tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung ano ang kanyang intensyon. Ang kwento ko ay hindi pa tapos. Ang hinaharap ay nananatiling malabo, puno ng mga katanungan at posibilidad. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi ko nahahayaang maging kaaway ang aking hinaharap.
Sa kabila ng malamlam na ilaw ng umaga, naglalakad ako sa pampang ng ilog kung saan tila ang alon ay sumasabay sa tibok ng aking puso. Ang bawat hakbang ko'y may bigat, na parang ang lupa ay nagpapahayag ng pag-aalinlangan sa aking bawat galaw. Kasama ko ang aking kasalukuyan, ngunit alam kong sa likod nito'y naroon ang aking hinaharap, isang hinaharap na tila naging halimaw sa aking paningin. Hindi ko na maiwasang bumalik sa mga pangyayaring naganap. Ang pagtuklas ko sa portal na nagbigay daan sa akin upang makita ang aking sarili sa darating na panahon ay isang karanasan na hindi ko kailanman inaasahan. Ngunit sa halip na kaligayahan ng idulot, ito'y naghatid ng takot at pag-aalinlangan. Paano nga ba magiging halimaw ang aking hinaharap na anyo? Anong mga desisyon ang magtutulak sa akin na talikuran ang aking pagkatao? Sa aking paglalakbay, nakatagpo ko ang isang lumang kubo sa gilid ng ilog. Bagamat may mga bakas ng panahon sa mga dingding nito, ang loob ay tila may kakaibang enerhiya na nag-aanyaya sa akin na pumasok. Dito ko nakita ang mga lumang libro at kagamitan na tila mula sa isang panahon na hindi ko pa nararanasan. Ang bawat pahina ng libro ay puno ng mga nakasulat na pangarap. Mga pangarap na tila unti-unting bumabalot sa akin ng pag-asa. Sa gitna ng aking pag-iisa, narinig ko ang isang tinig. Pamilyar, ngunit may bahid ng hindi ko maipaliwanag na kirot. "Hindi mo ba ako kinikilala?" tanong niya. Paglingon ko, nakita ko ang aking sarili. Ang aking hinaharap na anyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at lungkot, isang kombinasyon na tila nagtataglay ng mga misteryo ng mga taon na lumipas. "Anong nangyari sa iyo?" tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. "Bakit ka naging ganito?" Ngumiti siya, isang ngiti na malamig at puno ng hinanakit. Ang hinaharap ay hindi palaging maganda, lalo na kung ang mga desisyon mo ay laging pabago-bago. Ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay hindi palaging nagdadala ng kaligayahan. Sa kanyang kwento, nalaman ko ang mga desisyon na ginawa ko sa hinaharap. Mga desisyon na nagdala sa akin sa landas ng kapangyarihan. Ngunit kapalit nito'y pagtalikod sa mga taong mahalaga sa akin. Ang pagkawala ng tiwala at pag-ibig ay nagpalalim sa puwang sa pagitan ng aking kasalukuyan at hinaharap na anyo. "Pero hindi mo ba naisip na maaari itong baguhin?" tanong ko, umaasa pa rin na may pag-asa para sa pagbabago. Kung alam ko na kung ano ang mangyayari, maaari ko itong iwasto. Ngunit ang kanyang sagot ay nagpatigil sa aking pag-asa. Ang nakatakda ay hindi palaging maiiwasan. May mga bagay na kahit gaano mo man piliting baguhin, ito'y mangyayari pa rin. Sa gitna ng pag-uusap, naramdaman ko ang pagyanig sa lupa. Ang kubo ay tila gumuguho, at ang mga libro ay nagkalat sa sahig, na parang mga alaala na unti-unting nawawala. Ang portal ay muling nagbukas, at alam kong oras na para bumalik. Ngunit bago ko siya tuluyang iwan, nag-iwan siya ng babala. "Maging maingat sa iyong mga desisyon. Ang kapangyarihan ay maaaring magdala ng kasamaan, ngunit nasa iyong mga kamay pa rin ang pagbabago." Sa aking pagbalik, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang mga desisyon ko ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong mahalaga sa aking buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang aking hinaharap ay nagbabadya ng panganib, ngunit nasa akin ang kakayahan upang ito'y baguhin. Habang ako'y naglalakad palayo sa portal, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat. Sa dulo ng daan, nakita ko ang isang silweta, isang tao na tila nag-aabang sa akin. Sa paglapit ko, lumitaw ang mga detalye ng kanyang mukha, isang kakilala, ngunit may kakaibang enerhiya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kirot at galit, at sa kanyang mga kamay, hawak niya
ang isang bagay na tila makapangyarihan. Ang kanyang tinig ay bumulong, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng pag-asa. Ako ang iyong hinaharap na anyo, ngunit hindi ako ang halimaw. Ako ang magiging biktima kung hindi mo ito mababago. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang tunay na kalaban ay hindi ang aking hinaharap na anyo, kundi ang mga desisyon na magdadala sa akin sa landas na iyon. Ang cliffhanger ng pangyayari ay nag-iwan sa akin ng tanong, paano ko mababago ang kapalaran na tila nakatakda na? Ang sagot ay nasa aking mga kamay, ngunit ang oras ay hindi ko kakampi. Nakatitig ako sa salamin, hindi sa aking sariling refleksyon, ngunit sa anyo ng isang halimaw na may pagkakahawig sa akin. Alam kong ito ang aking hinaharap, isang bersyon ng sarili kong tila nawala sa landas at naging isang bagay na hindi ko sukat akalain. Ngunit bakit? Paano? Lahat ng tanong ay nagtatalo-talo sa isip ko. Napalingon ako sa paligid ng maliit na silid na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang mga pader ay gawa sa makapal na bakal, tila idinisenyo upang pigilan ang anumang nasa loob mula sa pagtakas. Ang ilaw ay nagmumula sa nag-iisang bombilya na nakasabit sa kisame, naglalagos sa mga anino at nagbibigay buhay sa aking mga kinakatakutan. Anong nangyari sa atin? Mao, tanong ko sa halimaw. Pilit na inaabot ang sarili kong alaala upang makahanap ng kasagutan. Ito ang kapalit ng mga desisyon mong ginawa? Sagot nito sa isang tinig na parang yilong dumudurog sa katahimikan. Isang landas na hindi mo na magagawang balikan. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang kahulugan ng kanyang mga salita. Sa bawat araw na lumilipas, tila nagiging mas malabo ang linya sa pagitan ng kung sino ako noon at kung sino ako ngayon. Ngunit hindi ko maaring pabayaan ang takot na lumamon sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong maintindihan kung paano ko ito maiiwasan. Dapat may paraan para baguhin ito. Pakiusap ko. Umaasang may natitira pang bahagi ng sangkatauhan sa kaniya, sa akin. Hindi ko tatanggapin na ito ang aking tadhana. Ngumiti ang halimaw, isang ngiting puno ng paggutya. Ang tadhana ay hindi laging patas, ngunit ito'y iyong ginawa sa bawat maling hakbang at pagwawalang bahala. Hindi ko magawang paniwalaan na ito ang aking magiging kapalaran. Mayroon akong mga pangarap, ambisyon, at mga taong mahalaga sa akin. Lahat sila'y nakataya. Ngunit paano kung ang bawat desisyon ko mula ngayon ay magdadala lang sa akin sa landas na ito? Mayroon akong isang alok, biglang sabi ng halimaw. Nagbigay ng panibagong direksyon sa aming pag-uusap. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon na baguhin ang iyong kinabukasan. Ngunit may kapalit. Hindi ko inaasahan ang alok na ito. Isang pagkakataon upang maiwasan ang kapalaran ko na maging isang halimaw? Ngunit ano ang kapalit? At maaari ko bang pagkatiwalaan ang sarili kong hinaharap na tila nawalan na ng moralidad? Ano ang kapalit? Tanong ko, puno ng pagdududa. Isang alaala. Sagot nito, ang kanyang mga matay kumikislap sa ilalim ng malabong ilaw. Isang alaala na mahalaga sa iyo, isang bahagi ng iyong pagkatao. Kapag ito'y aking kinuha, maiiwasan mong maging katulad ko, ngunit mawawala ito sa iyo magpakailanman. Ang alok na ito ay isang bitag na puno ng panganib. Paano kung ang alaala na iyon ang siyang nagpapanatili sa akin na maging tao? Ngunit ano ang mas mahalaga? Ang pagpapatuloy ng aking kasalukuyang pagkatao o ang pag-iwas sa isang madilim na kinabukasan? Habang nag-iisip ako, biglang may kumatok sa pinto ng silid. Nagulat ako, hindi inaasahan ang presensya ng iba pa sa lugar na ito. Ang halimaw ay nag-iba ng anyo. Mula sa malupit na ekspresyon ay biglang nagkaroon ng pag-aalala sa kanyang mukha.
Ang oras mo'y nauubos na, bulong nito, at sa kanyang mga matay nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, takot. Kapag dumating sila, wala ka nang magagawa. Sino ang sila? Ano ang kanilang balak? Bago ko pa man maisip ang susunod kong gagawin, bumukas ang pinto at bumuungad ang isang grupo ng mga taong hindi ko kilala. Suot nila ang mga uniforme na tila mula sa isang lihim na organisasyon. Masyado ka nang nagtagal, sabi ng isa sa kanila habang lumapit sila sa akin. Kailangan ka na naming isama. Hindi ko alam kung ano ang kanilang plano o kung ano ang kanilang kinalaman sa aking hinaharap na sarili. Ngunit alam kong kailangan kong magdesisyon. Ang oras ay nauubos at ang bawat segundo ay mahalaga. Pumili na ako. Kinuha ko ang alok ng halimaw. Sa isang iglap, naramdaman kong may nawala sa akin. Isang alaala na hindi ko matandaan, ngunit alam kong mahalaga. Ang grupo ay nagatubili. Tila nagulat sa aking pasya. Ngunit wala na silang nagawa. Habang papalayo kami sa silid, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa loob ko na para bang may piraso ng aking kaluluwa ang nawala. Ngunit sa paglabas namin, isang bagong tanong ang bumagabag sa akin. Ano ang tunay kong kapalaran ngayon? At sa dulo ng pasilyo, may isang pinto na unti-unting bumubukas. Tila nag-aanyaya sa akin sa panibagong yugto ng aking buhay. Isang yugto na puno ng misteryo at hindi tiyak na hinaharap. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tila mistulang mga mata na nakamasid sa akin habang unti-unting lumalalim ang gabi. Nasa tapat ako ng lumang laboratorio na minsang naging kanlungan ng aking mga pangarap. Dito ko unang natuklasan ang teknolohiyang magbibigay daan upang masilip ang hinaharap. Ngunit sa halip na kaalaman, ang nadiskubre ko'y isang halimaw, ang aking hinaharap na sarili. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na bumalik. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumabalik, mga pangarap na hindi ko pa natutupad. At takot na baka tuluyan kong maging kaaway ang aking sarili. Sa bawat hakbang ko papalapit sa pintuan, tila may bumibigat na enerhiya ang pumipigil sa akin. Ngunit hindi ko ito ininda. Alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan. Pagpasok ko sa loob, sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin na parang nagbabadya ng panganib. Ang mga lumang kagamitan ay natatakpan na ng alikabok, ngunit ang diwa ng siyensya ay nananatiling buhay. Sa kabila ng takot, hinanap ko ang aparato, na minsang nagbigay sa akin ng pag-asa upang masilip ang mundo ng hinaharap. Sa aking pag-usisa, natagpuan ko ang isang lumang talaan ng mga kodigo, mga numero at simbolo na nag-uugnay sa teknolohiya ng paglalakbay sa oras. Alam kong ito ang magiging susi upang makaharap ko ang aking hinaharap na anyo. Ngunit sa aking pagtutok, may isang kakaibang detalye na pumukaw sa aking pansin. Isang mensahe na tila isinulat ng aking hinaharap na sarili. Hindi ito ang iyong inaasahan. Ang mensahe ay tila bumubulong. Ako'y naging halimaw hindi dahil sa aking mga aksyon, kundi dahil sa iyong mga desisyon. Ang mensaheng iyon ay tila isang sibat na tumarak sa aking puso. Ang pag-aakala ko na ang hinaharap ay isang bagay na maaari kong baguhin ay tila naglaho. Sa kabila ng pagdududa, ang aking pagnanais na malaman ang katotohanan ay nag-udyok sa akin upang ituloy ang aking plano. Pinindot ko ang mga pindutan sa aparato at sa isang iglap, ang mundo ay tila umikot. At ako'y nasa ibang dimensyon. Nang bumalik ang aking ulirat, naroon ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang mundo na puno ng kadiliman at takot, kung saan ang mga tao ay nabubuhay sa ilalim ng pamumuno ng isang halimaw. Ang halimaw na iyon ay walang iba kundi ako, ang aking sarili na tila nawala ng kaluluwa, umasa sa kapangyarihan at itinakwil ang kanyang pagkatao. Hindi mo ba ako kinikilala?
Ang tanong ng halimaw na anyo ko. Ang kanyang boses ay puno ng lamig at poot. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ang iyong pagkagahaman sa kaalaman at kapangyarihan ang nagtulak sa akin upang maging ganito. Sa bawat salitang binibitawan niya, ang katotohanan ay unti-unting nagiging malinaw. Ang aking mga desisyon ay nagkaroon ng matinding epekto sa hinaharap at ang aking pagnanasa na baguhin ang mundo ay nagdulot ng pagkawasak nito. Ang halimaw na nasa harap ko ay hindi isang estranghero, kundi isang bahagi ng aking sarili na hindi ko nakilala. Huwag kang mag-alala, Aniya. May pagkakataon ka pang baguhin ang lahat ng ito, ngunit kailangan mong magdesisyon ngayon. Ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa akin, puno ng pag-asa at pagnanasa na makalaya. Alam kong ito na ang aking pagkakataon upang ayusin ang mga pagkakamali ko. Ngunit sa kabila ng aking pagnanais, ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin. Paano ko babaguhin ang isang hinaharap na tila nakatakda na? Ngunit sa pag-uusap namin, isang ideya ang pumasok sa aking isipan, isang plano upang maibalik ang lahat sa dati. Hindi sa pamamagitan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagbuo ng bagong kinabukasan. Alam ko na hindi ko kailangang labanan ang aking hinaharap na sarili, kundi ang yakapin siya at sama-sama naming baguhin ang aming kapalaran. Sa huli, ang halimaw na nasa harap ko ay unti-unting naglaho at ang kanyang anyo ay bumalik sa dati. Ngunit bago siya tuluyang mawala, ibinulong niya sa akin ang isang lihim, isang bagay na hindi ko inaasahan. May isang bagay na hindi mo pa nakikita, Aniya. Ang tunay na kaaway ay hindi ang hinaharap, kundi ang nakaraan na bumabalik upang maghiganti. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng matinding marka sa aking isipan. Sa aking pagbalik sa kasalukuyan, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang aking nakaraan ay patuloy na nagbabantang bumalik, handang sirain ang anumang hinaharap na itatayo ko. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang tunay na sagot ay nasa aking mga kamay. Ang magdesisyon para sa mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng nagbabadyang ulan, nagpatuloy ako sa paglalakad sa madilim na kalsada. Ang hamog ay tila kumakapit sa aking balat, nagpapabigat sa bawat hakbang. Sa aking isip, ang mga tanong ay nag-uumpugan. Paano naging halimaw ang aking hinaharap na sarili? Ano ang nagdulot sa kanya ng ganoong pagbabago? Ang mga sagot ay tila mga aninong nagtatago sa likod ng bawat sulok ng aking isipan. Hindi mahagilap, hindi mawari. Mula sa aking bulsa, kinuha ko ang maliit na holographic device na ipinagkatiwala sa akin ni Dr. Elara. Ang siyentipikong nagbigay liwanag sa kakaibang pangyayaring ito. Sa kanyang laboratorio, ipinaliwanag niya sa akin kung paanong ang teknolohiya ay nagkaroon ng kakayahang maglakbay sa oras at kung paano ito nagdulot ng mga anomalya sa katauhan. Ngunit hindi ko siya lubos na naintindihan. Ang kanyang mga salita ay tila mga hiblang pilit bumubuo ng hindi ko maabot na tela ng kaalaman. Pindutin ko ang device at muli kong nasilayan ang imahe ng aking hinaharap na sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ng puot na hindi ko maipaliwanag. Sa kanyang likuran, ang mundo ay tila nasa kaguluhan. Mga gusaling nasusunog, mga tao'y nagtatakbuhan sa takot. Ano ang ginawa niya? O marahil, ano ang hindi niya nagawa? Napansin ko ang isang kakaibang marka sa kanyang braso. Isang hugis na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko ito nakita. Isang simbolo ng isang organisasyon o marahil isang babala. Lalo akong naguluhan at ang pagkalito ay nagdulot ng panibagong takot sa aking puso. Nagpatuloy ang aking paglalakbay, papalapit sa isang lumang establishmento na matagal nang iniwan. Ang lugar na ito
ay dati naming tagpuan ng aking mga kaibigan noong kabataan. Ngayon, ito'y isa ng guho, mga piraso ng alaala na nagkalat sa paligid. Dito, sa gitna ng wasak na pangarap, naramdaman ko ang presensya ng ibang tao, ang aking hinaharap na sarili. Ikaw, sabi ko, pilit pinapatatag ang aking tinig. Ano ang nangyari sa'yo? Tumawa siya, isang halakhak na puno ng kawalan ng pag-asa. Ang iyong kinabukasan, sagot niya, ay itinadhana ng mga desisyong hindi mo pa nagagawa. Hindi ko maunawaan ang kanyang ibig sabihin. Anong desisyon? Paano kita mababago? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila mga puwang ng kawalan. Sa bawat hakbang mo, sa bawat pagpili, ang iyong landas ay nagbabago. Ngunit may mga desisyon kang ginawa na nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Sa sandaling iyon, naalala ko ang tawag ng isang organisasyon sa akin ilang taon na ang nakalipas. Isang alok na sumali sa kanilang proyekto upang baguhin ang mundo. Isang alok na tinanggihan ko dahil sa takot, sa pag-aalala, na baka magdulot ito ng kapahamakan sa iba. Ngunit paano kung hindi ko tinanggihan? Paano kung iyon ang naging simula ng lahat ng ito? Ang marka sa iyong braso, sabi ko, ano ito? Isang pangiti ang gumuhit sa kanyang labi, puno ng sakit. Ang marka ng kapangyarihan? Sagot niya. Ng pagkatalo sa sarili. Isang simbolo ng mga pangarap na sinira ng takot. Doon ko naintindihan, ang aking hinaharap na sarili ay naging halimaw hindi dahil sa kanyang mga ginawang pagpili, kundi dahil sa mga hindi niya ginawa. Ang mga bagay na kanyang binaliwala, ang mga pangarap na kanyang isinuko. Habang umuugong ang kulog sa kalangitan, naramdaman ko ang bigat ng aking mga desisyon. Sa aking pag-iwan, sa lugar na iyon, alam kong may pagkakataon pa akong baguhin ang lahat. Ngunit paano ko sisimulan ang pagbabagong iyon? Ano ang una kong hakbang? Sa aking paglingon, hindi ko na siya nakita. Subalit sa kanyang iniwang marka sa lupa, isang clue ang nagbabadya. Isang simbolo na nagsasabi kung saan ko siya matatagpuan sa susunod. Isang lugar na hindi ko inaasahang babalik. Doon ko napagtanto, ang laban ko ay hindi lamang laban sa hinaharap. Ito'y laban sa aking kasalukuyan, sa aking sarili. At sa bawat hakbang ko, sa bawat desisyon ko, ang aking hinaharap ay patuloy na nagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na kung paano ko ito haharapin. Sa pagpasok ng dilim, naramdaman ko ang pag-asa. Ang aking kinabukasan ay nasa aking mga kamay. At sa pagkakatuklas ng aking kapangyarihan, alam ko na ang kwento ko ay hindi pa tapos. Ngunit ang tanong ay, sa susunod na hakbang, sino ang tunay na kaaway? Isang malamig na simoy ng hangin ang nagdala sa akin ng kakaibang pakiramdam habang nakatayo sa harap ng futuristic na salamin. Ang kamanghamanghang teknolohiya ay nagbigay sa akin ng kakayahang makita ang aking sariling hinaharap. Isang bagay na sa unay tila isang biyaya, ngunit unti-unti kong natutunan na ito pala'y isang sumpa. Ang salamin na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay nagbubunyag ng mga hindi kanais-nais na katotohanan tungkol sa aking sarili. At ang mas nakakatakot pa, ay ang pagbumukadkad ng aking sarili sa isang halimaw. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko ang iba't ibang aspeto ng aking hinaharap na pagkatao. Isa siyang mapanlinlang, puno ng galit, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na pagnanasa sa kapangyarihan. Sa kabila ng aking mga pagsisikap na baguhin ang landas na aking tinatahak, tila wala akong magawa upang mapigilan ang paglitaw ng halimaw na nasa loob ko. Muli mo na naman akong pinagmamasdan, hindi ba? Ang sabi niya, ang aking hinaharap na sarili, habang nagbubuga ng tuyong halakhak. Ang kanyang boses ay tila bumabaluktot sa paligid, nagiging isang tunog
na kumakalabit sa aking mga nerbiyos. Ano pa nga ba ang naiisip mo na maaaring magbago? Hindi kita hahayaang maging ako. Sigaw ko, kahit na alam kong ang aking mga salita ay tila walang bisa sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng panguuyam, tila ba isang panunuya sa aking kawalan ng kakayahan. Ay naku, ang iyong determinasyon ay nakakaaliw, sagot niya, habang ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho sa salamin. Nag-iiwan sa akin ng isang malamig na pakiramdam ng pag-iisa. Ngunit sa huli, ikaw ay magiging ako. Sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang pag-isipan kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ang teknolohiya na nagbibigay sa akin ng kakayahang makita, ang aking hinaharap ay isa ring nag-uudyok ng aking unti-unting pagkasira. Alam ko na kailangan kong kumilos, ngunit ang tanong ay paano? Paano ko matatakasan ang kapalarang tila nakatakda na para sa akin? Sa isang iglap, napagtanto ko na ang susi sa aking kaligtasan ay hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap sa halimaw. Kailangan kong malaman kung paano siya lumitaw, kung paano siya naging ako. Sa aking pagninilay-nilay, napagtanto ko na ang solusyon ay nasa aking nakaraan, sa mga desisyong ginawa ko, sa mga taong sinaktan ko, at sa mga pagkakataong pinalampas ko. Sa kabila ng takot, nagpasya akong bumalik sa aking nakaraan gamit ang teknolohiyang ito. Ang salamin na minsang nagpakita sa akin ng hinaharap ay biglang nagbago, nagiging isang portal sa nakaraan. Isa-isa kong nakita ang mga desisyon na nagpatakbo sa akin sa landas na ito. Ang mga pagkakamaling hindi ko inisip na magiging malaki ang epekto. Doon ko nakita ang aking sarili, isang mas bata at mas idealistikong bersyon. Ang mga mata ko noon ay puno ng pag-asa at mga pangarap. Ngunit sa likod ng mga pangarap na iyon, nakita ko rin ang mga buto ng pag-aalinlangan at pagkabigo, ang mga ngunit, ang mga kung sana, ang mga bakit. Ang mga ito'y nagbunga ng halimaw na ngayon ay bumabalot sa aking hinaharap. Sa gitna ng pagninilay-nilay sa aking nakaraan, isang tanong ang hindi maalis sa aking isipan. Maaari ko pa bang baguhin ito? Ang salamin, na tila may sariling kamalayan, ay nagbigay sa akin ng isa pang pag-asa. Sa isang iglap, nakita ko ang aking sarili sa isang alternatibong hinaharap. Isang hinaharap kung saan hindi ako naging halimaw, ngunit isang tao na puno ng pag-asa. Ngunit bago ko pa man masuri ang alternatibong hinaharap na ito, bigla akong nakaramdam ng isang malakas na pagyanig. Ang salamin ay tila naglaho at ang mundo sa paligid ko ay nagbago. Ako ay napunta sa isang madilim na silid na puno ng mga anino, kung saan naririnig ko ang isang bulong. Isang bulong na nagmumula sa isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko mawari. Sa wakas, narito ka na, sabi ng boses, puno ng kasindak-sindak na pagnanasa. Ikaw ay hindi na makakatakas. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala, ngunit ang pakiramdam ay pamilyar. Ang mga dingding ng silid ay tila may sariling buhay, bumubulong sa akin ng mga lihim na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko ang pangamba sa aking dibdib, ngunit kasabay nito'y ang pag-asa. Ang pag-asang sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa ring paraan upang labanan ang halimaw na nasa aking hinaharap. Sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ang nagpakita. At doon ko nakita ang aking sarili sa isang bagong anyo. Ako'y harap-harapan sa aking sarili, ngunit hindi na ako ang halimaw na dati kong kinatatakutan. Tila naglaho na ang kapangitan ng aking hinaharap, at ang bagong anyo ko ay puno ng pag-asa at liwanag. Ngunit ang tanong ay hindi pa rin nawawala. Ano ang nangyari? Ano ang ginawa ko upang magbago? Sa aking pag-iisa, narinig ko ang mga sagot sa aking isipan, ang mga sagot na magbibigay sa akin ng kapangyarihan
upang harapin ang aking kinabukasan. Bago pa man ako makapag-isip ng iba, naramdaman ko ang presensya ng halimaw. Ngunit sa halip na takot, isang kumpiyansa ang bumalot sa akin. Alam ko na mayroon akong kakayahan upang baguhin ang aking kapalaran. At sa pagharap sa halimaw, natagpuan ko ang aking tunay na lakas. Sa wakas, ako ay handa ng harapin ang aking kinabukasan. Ang kinabukasang hindi na isang kaaway, kundi isang kaibigan na magbibigay sa akin ng pag-asa at liwanag. Sa kabila ng karimlan ng gabi, ang buwan ay tila isang matandang saksi sa bawat hakbang na aking tinatahak. Sa aking harapan, naroon ang isang anino ng kahindik-hindik na nilalang na walang iba kundi ang aking sarili, isang bersyon ng hinaharap na nagmistulang halimaw. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang, tila mga bintana ng kaluluwa na wala ng pag-asa. Hindi ko mawari kung paano ko nagawa ang lahat ng naging siya. Ngunit narito kami sa isang komprontasyon na hindi ko akalaing mangyayari. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito, kanyang bulong, malamig at malalim, habang ang hangin ay tila naging mas mabigat sa paligid namin. Ang mga desisyon mo, ang mga pagkukulang mo, ang mga kinatatakutan mo, lahat ng ito ang nagtulak sa akin sa bingit ng pagkasira. Napaatras ako, hinahanap ang lakas sa loob ng aking sarili para harapin ang halimaw na ito. Hindi ko maintindihan paano ko matatanggap na ako ang may sala sa lahat ng ito. Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at takot. Bawat pagpili mo, bawat hakbang na hindi mo tinahak, ay nagbuo ng landas patungo sa akin. Ako ang mga pangarap na iniwan mo, ang mga takot na hindi mo hinarap. Ako ang mga pagkakataong sinayang mo, at ngayon, ako ang iyong kinabukasan. Ang kanyang mga salita ay tila mga lason na unti-unting sumisiksik sa aking isipan. Bumalik sa aking alaala ang mga panahong pinili kong hindi kumilos dahil sa takot. Ang mga pagkakataong hinayaan kong lumipas dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili. Sa isang iglap, nakita ko ang kislap ng pag-unawa. Ang halimaw na ito ay hindi lamang isang nilalang na dapat kong labanan, kundi isang bahagi ng aking sarili na dapat kong tanggapin. Gayunpaman, ang pag-unawa ay hindi sapat upang maiwasan ang peligro. Ang hinaharap kong anyo ay tila mas lumalapit. Ang kanyang presensya ay nagiging mas mapanganib. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Kailangan kong harapin ang katotohanan o tuluyang matalo ng aking kinabukasan. Kung ako man ang may sala, bakit hindi mo ako hayaan na baguhin ito? Tanong ko, umaasa na may natitirang pag-asa sa kanyang puso. Kahit paman ito'y tila matigas na yelo. Isang kisap ng kanyang mata ang nagbigay sa akin ng sagot. Ang oras ay hindi na nagiging kaibigan mo kapag ang mga desisyon ay hindi mo agad ginawa. Subalit, kung nais mo, may isa pang pagkakataon. Sa kabila ng kanyang anyo, naramdaman ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang tono. May pag-asa pa, ngunit paano? Paano ko babaguhin ang hinaharap na tila nakatadhana na? Muli, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat, ang mga alaala ng aking mga pagkakamali, ang mga pagkakataong sinayang ko dahil sa takot ay naglaro sa aking isipan. Kung ako ang may sala, ako rin ang susi sa pagbabago. Ngunit paano ko sisimulan? Bulong ko sa hangin, habang ang takot ay unti-unting pumapalit sa aking determinasyon. Sa isang iglap, ang halimaw ay umusad. Ang kanyang mukha ay nakapinta ng pag-asa at puot. Simulan mo sa pagtanggap na hindi ka perpekto. Simulan mo sa pagkilala na ang bawat pagkakamali ay may dulot na aral. Habang unti-unting lumiliwanag ang buwan, naramdaman ko ang init ng pag-unawa sa loob ng aking puso. Marahil, ito ang simula ng pagbabago. Marahil, ang halimaw na ito ay hindi ko kaaway,
kundi isang guro na nagtuturo sa akin ng kahalagahan ng pagkilala sa sarili. Ngunit bago ko pa man makuha ang buong sagot, isang bagyo ang biglang bumalot sa amin. Ang hangin ay nag-ibang direksyon at sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang tinig na hindi ko inaasahan. Hindi lang ikaw ang may sala, kundi may iba pang puwersa ang naglaro sa iyong kapalaran. Halos hindi ko maipaliwanag ang takot at pagkalito nang makita ko ang isang bagong anyo na sumulpot mula sa likod ng aking hinaharap na sarili. Isang nilalang na tila nagmula sa ibang dimensyon. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang enerhiya na parang siya ang tunay na kalaban sa lahat ng ito. Tila may isang mas malaking laban na dapat kong harapin, hindi lamang sa aking sarili, kundi laban sa isang puwersa na hindi ko paganap na nauunawaan. Habang ang mga misteryo ay unti-unting bumabalot sa akin, alam kong hindi pa tapos ang aking paglalakbay. Sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalik sa aking isipan. Sino ang tunay na kaaway sa aking hinaharap? Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong napagtanto na ang aking hinaharap na sarili ay hindi isang simpleng kalaban. Siya ay isang halimaw na may kakayahang lumampas sa kahit anong takot na aking naramdaman. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na palaging nakasunod, nagtatago sa likod ng bawat sulok, handang umusbong sa mga sandaling ako'y magiging mahina. Sa kabila ng aking pangamba, ako'y nagpasya na harapin siya. Sa aking paglalakbay patungo sa lugar ng aming itinakdang pagtatagpo, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Ano nga ba ang nagbunsod sa akin sa hinaharap para maging isang halimaw na kinakatakutan ko? Maraming tanong ang bumabalot sa aking isipan at ang mga sagot ay tila mga bituin sa kalangitan. Malayo, mailap, ngunit naroon, nag-aantay na matuklasan. Nang sa wakas ay narating ko ang lugar ng aming pag-uusap, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking pisngi. Ang paligid ay tila isang eksena sa pelikula. Madilim, puno ng misteryo at takot. Sa gitna ng kawalan, siya ay naroon, nakatayo sa di kalayuan. At ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng galit at paninisi. Ikaw, sambit ko, puno ng determinasyon ngunit may halong kaba. Ano ang nangyari sa atin? Bakit ka naging ganito? Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, siya'y ngumiti, isang ngiting puno ng paghamak at kapangyarihan. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nakakatakot. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na nagnanais na malaman ang katotohanan. Ano ang kanyang sikreto? Ano ang kanyang layunin? Sa wakas, siya'y nagsalita. Kung ano ka ngayon, ako'y naging bunga ng iyong mga desisyon. Ang bawat hakbang na iyong ginawa, ang bawat pasyang pinili mo, ako ang resulta. Ang kanyang mga salita ay tila isang matinding hampas ng hangin. Unti-unting lumilinaw sa akin ang kanyang sinasabi. Ang mga pagkakamali, ang mga hindi natapos na pangarap, ang mga takot na hindi ko hinarap, sila ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Siya ay hindi lamang isang halimaw, siya ay isang piraso ng aking sarili na naiwan sa madilim na sulok ng aking isipan. Ngunit hindi mo maaring sisihin ang iyong mga nakaraan, dagdag niya, sapagkat ang hinaharap mo ay nasa iyong mga kamay pa rin. Kung papaano mo haharapin ang mga susunod na araw, iyon ang magdidikta sa aking magiging kalagayan. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, ako'y napahinto. Ang kanyang mga mata ay tila isang salamin na nagpakita ng aking mga kinakatakutan at kahinaan. Paano ko nga ba mababago ang takbo ng aking hinaharap? Ano ang kailangan kong gawin? Mayroon kang kapangyarihan, sabi niya, upang baguhin ang kwento. Ngunit
Ang tanong, handa ka bang gawin ito? Lamalap. Ang kanyang tanong ay tila isang matinding hamon, isang tanong na naglalaman ng walang katapusang posibilidad. Sa bawat pagpipilian, sa bawat desisyon, ako'y may kakayahan na baguhin ang landas na tinatahak ng aking hinaharap na sarili. Ngunit bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, isang malakas na tunog ang pumaylan lang sa hangin at ang lupa sa paligid namin ay nagsimulang umuga. Ang mga bituin sa kalangitan ay biglang naglaho at ang paligid ay tila lumubog sa dilim. Ang aking hinaharap na sarili ay nagbago. Ang kanyang anyo ay naging mas mapanganib, mas nakakatakot. Ang kanyang pangil ay lumitaw at ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng pulang liwanag na tila apoy. Ang kanyang presensya ay nag-uumapaw ng kapangyarihan at galit. Ang oras mo'y nauubos, sabi niya, puno ng pananakot. Ang desisyon ay nasa iyong mga kamay. Piliin mo na. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking kinabukasan ay hindi lamang isang kalaban, kundi isang bahagi ng aking pagkatao na kailangan kong yakapin at baguhin. Ang kanyang galit ay sumasalamin sa aking sariling mga takot. At sa wakas, ako'y nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang aking kinabukasan. Ngunit sa huling sandali, bago pa man ako makagawa ng desisyon, isang liwanag ang biglang bumalot sa paligid. Ako'y napapikit, at nang idilat ko ang aking mga mata, siya'y naglaho, at ang paligid ay bumalik sa dati nitong anyo. Sa kabila ng kanyang pagkawala, ang kanyang mga salita ay nanatiling nakatatak sa aking isipan. Ang hinaharap ko'y aking kaaway, ngunit isa rin itong pagkakataon upang baguhin ang aking kapalaran sa aking puso. Alam ko na ang susunod na hakbang ay nasa aking mga kamay. At sa huling sandali, bago matapos ang gabing iyon, isang piraso ng papel ang bumagsak mula sa langit. At sa ibabaw nito, nakasulat ang isang mensahe. Ang halimaw ay hindi nag-iisa. Maghanda ka. Ang twist na ito ay nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. At sa aking puso, alam ko na ang labanang ito ay hindi pa tapos. Ang aking hinaharap ay puno ng misteryo at ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa kabila ng dilim ng gabi, tila mas mabigat ang pasanin ko sa aking isipan habang naglalakad ako sa kalsadang tila walang katapusan. Ang mga ilaw ng mga poste ay naglalaban para sa pansin, ngunit ang aking isipan ay nakatuon sa isang bagay, sa isang tao na patuloy na bumabagabag sa akin, ang aking sarili mula sa hinaharap. Isang nilalang na hindi ko akalaing mag-e-exist at lalong hindi ko inaasahang magiging kalaban ko. Mula nang unang nagpakita siya sa akin, ang aking hinaharap na anyo ay walang ibang ginawa kundi guluhin ang aking buhay. Hindi ko lubos na maunawaan kung paano naging ganito ang aking kapalaran. Sa bawat pagtatangka kong baguhin ang kasalukuyan upang maiwasan ang kanyang kinabukasan, tila lalo lang lumalapit ang aking pag-iral sa kanyang imahen, ang kanyang mga mata. Ang mga matang puno ng puot at pagkamuhi ay tila nakatanim na sa aking konsensya. Ano ang naging dahilan para siya'y maging ganoon? Nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusubukang intindihin ang kanyang babala. Ang bawat pagkilos mo ay may katumbas na kapahamakan. Ngunit paano ko naman babaguhin ang aking landas kung ang bawat hakbang ay tila bahagi ng isang masalimuot na plano na hindi ko hawak? Nakarating ako sa isang lumang parke na tila matagal nang nilisan ng kasiglahan at saya. Dito ko unang narinig ang kanyang nakakatakot na tinig, ang boses na tila nagsasalita mula sa kailaliman ng aking psyche. Naupo ako sa isang sirang bangko, iniisip ang mga bagay na nagdala sa akin sa sitwasyong ito. Ano ba ang nagawa ko sa aking kasalukuyan na magpapabago sa akin ng ganito sa hinaharap? Habang nagmumuni-muni,
Biglang may kumalusko sa mga dahon sa aking likuran. Agad akong napatayo. Ang aking puso'y pumilis ang tibok. Alam ko kung sino ang naroroon. Ano na naman ang gusto mong ipakita sa akin ngayon? Sigaw ko, puno ng galit at pagkabigo. Mula sa dilim ay lumitaw siya, ang aking hinaharap na anyo, ngunit tila mas mapanganib kaysa dati. Ang kanyang presensya ay tila nagpapabigat sa paligid at naramdaman ko ang takot na gumapang sa aking katawan. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto kong ipakita sa iyo, Aniya. Ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan mong makita. Naglakad siya palapit at ang bawat hakbang ay tila may kasamang alingawngaw ng mga pangyayaring hindi ko pa nararanasan. Ngunit alam kong darating. Ang mga desisyon mo ngayon ang maghuhubog sa akin, patuloy niya. Ngunit ang tanong, kaya mo bang baguhin ang iyong sarili para sa ikabubuti ng lahat? Nanlumo ako sa kanyang mga salita. Paano ko babaguhin ang aking sarili kung hindi ko alam kung ano ang dapat kong baguhin? Habang nag-iisip ako, bigla niyang iniabot ang kanyang kamay at ipinakita ang isang bagay na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang maliit na aparato na hindi ko pa nakikita noon. Anong ibig sabihin na nito? Tanong ko habang nakatingin sa aparato. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng misteryo. Ito ang susi sa lahat ng ito, sabi niya. Isang bagay na parehong magliligtas at maglalagay sa atin sa kapahamakan. Bago ko pa man maunawaan ang kanyang ibig sabihin, bigla siyang naglaho. Tila usok na hinigop ng hangin. Naiwan akong nag-iisa, hawak ang mahiwagang aparato na hindi ko alam kung paano gamitin o kung ano ang magagawa nito. Habang iniisip ko, ang mga maaring mangyari, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa akin. Parang alam ko na ang mga susunod na mangyayari, ngunit hindi ko maipaliwanag kung paano. Ang aparato ay tila may sariling buhay at nararamdaman ko ang koneksyon nito sa akin. Tila ito ang nawawalang piraso ng puzzle na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na plano ng aking hinaharap na anyo? At paano ko haharapin ang sarili kong kinabukasan kung ang kinabukasang iyon ay tila isang halimaw na likha ng aking sariling mga pagkakamali? Bigla kong narinig ang isang sigaw mula sa malayo. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko pa naririnig. Ang aking puso'y muling bumilis at alam kong oras na para harapin ang isang bagong kabanata ng aking buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak ko ang susi. Ngunit sapat na kaya ito para magbago ang lahat? Habang nagpasya kong sundan, ang pinagmula ng sigaw, isang bagay ang naisip ko. Hindi ko lang hinaharap ang aking sarili, kundi pati na rin ang mga kinahihinatnan ng lahat ng aking mga desisyon. At sa pagyakap sa katotohanan ito, alam kong sisimulan ko na ang bagong paglalakbay na puno ng panganib at pag-asa. Ngunit ang tanong na hindi ko pa rin masagot ay, paano kung ang kinabukasan ko'y hindi na mababago? Pagkatapos ng nangyari sa lumang laboratorio, nagpasya akong bumalik sa aming dating tahanan. Hindi ko alam kung saan pa ako maaaring magtago mula sa aking hinaharap na sarili, na ngayon ay kumakawala sa kontrol at nagbabanta sa aking sariling pagkatao. Ang bahay na tinirhan ko noon ay tila isang ligtas na kanlungan, kahit alam kong maaaring hindi na ito ligtas sa paglipas ng panahon. Ang bawat hakbang ko, papunta sa pintuan ay puno ng pag-aalinlangan. Ang paligid ay tila umaalingaw sa akin ng mga alaala, mga pangarap na unti-unting naglaho sa pagdating ng halimaw na aking magiging. Sa labas ng bahay ay naroon pa rin ang hardin, tuyot na ang mga halaman, at ang dating makulay na bulaklak na nagbigay buhay sa lugar ay nalanta na. Wari ko'y sumasalamin ito sa pagkasira ng aking loob.
Sa pagpasok ko sa loob, agad kong naramdaman ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ang bawat sulok ay puno ng alikabok at anino ng nakaraan. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, bawat yapak ay parang pag-akyat sa kaitaasan ng aking mga pangarap at kasabay nito ang pagbagsak ng aking pag-asa. Sa aking dating silid, naroon pa rin ang mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Mga larawan ng aking kabataan, mga ngiti na puno ng pag-asa at mga mata na walang bahid ng takot. Sa isang sulok, naroon ang lumang lamesa kung saan ko sinimulan ang aking mga eksperimento. Ang mga papel na naglalaman ng aking mga plano para sa hinaharap ay nakakalat pa rin, tila nanunuya sa akin. Habang pinagmamasdan ko ang mga larawan, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Parang may malamig na hangin na dumaloy sa aking batok at sa kabila ng takot ay hindi ko maiwasang tumingin sa likuran. Naroon siya, ang aking hinaharap na sarili, ang halimaw na aking magiging. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagnanasa na hindi ko maunawaan. Nais mo akong takasan, ngunit hindi ka makakaalis sa iyong kapalaran. Bulong niya, ang tinig ay tila nagmumula sa kawalan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat sa hangin. Bawat salita ay parang sumpa na bumabalot sa akin. Anong klasing halimaw ang naging ikaw? Tanong ko, pilit na kinokontrol ang panginginig ng aking boses. Bakit mo ako ginugulo? Tumawa siya, isang halakhak na puno ng pangungutya at hinagpis. Ako'y ikaw sa oras na bumitaw ka sa iyong mga pangarap at pinili ang kapangyarihan kaysa sa pagkatao. Hindi mo ba naisip na sa bawat desisyon ay may kapalit? Sa bawat hakbang na ginawa mo, unti-unti mong tinanggap ang aking pag-iral. Biglang nagbalik sa akin ang mga alaala ng mga desisyon na ginawa ko. Mga pagkakataong pinili ko ang sarili kong ambisyon kaysa sa mga taong mahalaga sa akin. Napagtanto kong hindi lamang siya ang aking hinaharap. Siya rin ang sumasalamin ng aking mga pagkakamali, ang bawat pag-abandona sa mga prinsipyo na minsang pinaglalaban ko. Ngunit paano ko siya matatalo? Paano ko mababago ang magiging ako kung siya'y narito na, isang halimaw na handang sirain ako? Sa aking pag-iisip, napansin ko ang isang lumang notebook na nakapatong sa lamesa. Isa sa mga eksperimento ko na hindi ko na tinapos dahil sa takot. Biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya, isang paraan na maaaring makapagligtas sa akin mula sa pagiging halimaw. Kung ikaw ay ako, alam mo ang lahat ng aking mga kahinaan. Sabi ko, pilit na pinapakita ang tapang sa kabila ng pangamba. Ngunit hindi mo alam ang lahat ng aking mga plano. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Tila nagkaroon ng pag-aalinlangan. Alam kong kailangan kong samantalahin ang sandaling iyon. Sa aking pagkakaalam, may isang eksperimento na hindi ko pa nasusubukan. Isang paraan upang maibalik ang oras, ngunit ito'y lubhang mapanganib. Habang siya'y nagmamasid, sinimulan kong buksan ang lumang notebook. Ang mga formula at mga kalkulasyon ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng pag-asa, naroon pa rin ang takot na maaaring hindi ito gumana, na maaaring wala na akong oras. Inilabas ko ang mga lumang kagamitan, tila bumabalik sa nakaraan kung saan ang lahat ay puno ng pag-asa. Sinimulan kong iset up ang eksperimento habang nararamdaman ang kanyang presensya sa likod ko. Nagmamasid, naghihintay. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang puwersa mula sa loob ng bahay. Isang puwersa na tila nagmula sa akin, ngunit hindi ko maipaliwanag. Ang mga kagamitan ay nagsimulang umandar at ang oras ay tila bumagal. Alam kong ito na ang pagkakataon ko. Ngunit bago ko pa man matapos ang eksperimento, naramdaman ko ang paghinga niya sa aking batok at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang hudyat ng pagtatapos,
Isang hudyat na maaaring hindi ko na maibalik ang oras na lumipas. Ang oras ay hindi makakabago sa iyo, bulong niya. Ang tinig ay puno ng katiyakan. Ngunit ang desisyon mo ngayon ang magtatakda sa kung sino ka. At sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong pumili. Ang pumili sa pagitan ng kapangyarihan at pagkatao, sa pagitan ng pagiging halimaw at pagiging tao.